Anak, pasensya ka na, natagalan ako. Kasi ang daddy mo nagpahintay pa. Eh, matatagalan naman pala sa meeting. Ellery, Diyos ko, gising na ang anak ko. Ellery, nakikita mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Your mom is here. Ellery. Nurse! Nurse, gising na ang anak ko! Doktor! Hello, Delphine. Pumunta ka sa ospital. Gising na ang anak mo. Gising na. You can sleep here if you want. You don't have to leave. Bakit ang tahimik mo? You weren't like that earlier. Yung nangyari. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Hindi mo ba gusto yung nangyari? Hindi dapat kita pinilit. Hindi mo naman ako pinilit, Jonas. It happened because we both wanted it to happen. The only question is, kung nagsisisi ka ba? Dahil ako hindi. Hello, Pa? Jonas! Jonas, good news! Nagmulat na ng mata si Ellery. Gising na ho si Ellery. Ellery? Ellery? Natawagan ko na si Jonas. Alam na niya. Delphine, bakit nakamulat na siya pero hindi niya tayo nakikita, hindi niya tayo naririnig. So, hindi pa confirmed na out of coma na nga si Ellery? Jonas. Pero paano kung gumising na siya? Huminto. Ellery? Ellery, ang daddy mo to, ha? Ellery, nandito kami ng mami mo. Ellery, nakikita mo ba kami? Ha? Ellery? Ellery, gumising ka naman, oh. Ellery. Nurse, gising na ang anak namin. Nasaan ba ang doktor? On the way na po, sir, si Dr. Rodriguez. Ellery, anak, kung hindi ka makapagsalita, tingnan mo kami ng daddy mo. Kahit anong senyales, magpakita ka. Para malaman namin na nandyan ka, na nandito ka pa rin kasama namin. Please, anak. Hindi ba sa sign? Lagi kong hinihiling kay Ellery na gumising na siya. Para mayakap at makasama ko siya. Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon niya paminulat yung kanyang mga mata? Nagawa na natin maglihim kay Ellery nun.
tungkol sa nakaraan natin. Kung talagang gising na siya ngayon, hindi na niya kailangan malaman na nangyari kanina. Dahil para sa akin, isang panaginip lang yun na nagkatotoo. Pero alam ko, isang bangungot yun para sa'yo, Jonas. Pero Bridget, Jonas, nagawa ko ng magparaya dati. Kaya kong gawin yun ulit para sa'yo. Pa! Kamusta mo ang asawa ko? Gising na ba talaga siya? Hindi pa natin alam, Jonas eh. Dok, nakamulat ang anak ko. Hindi ba dapat gising na siya? Usually, kapag nagmulat ng mata ang isang coma patient, it's a good sign. Pero sa kaso ni Ellery, wala akong makuhang verbal or motor response mula sa kanya. Oh, Doc, that's still a good sign, Doc! It would have been better na hindi na lang muna nagmulat ng mata si Ellery. Because then, nandun pa rin yung possibility na papunta na sa vegetative state si Ellery. Hindi magiging gulay ang asawa ko. Ellery, gumising ka na. Nakamulat ka na eh. Ellery, ang tagal ka na naming inaantay ng mami at daddy mo. Ng anak natin. Ellery, please. Please, Ellery, gumising ka na. Ellery. Ellery! 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 Consider it a good thing na nag-relapse sa coma si Ellery na muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Although it's been 3 years, gaano man kaliit, nandyan pa rin ang possibility na magising siya. Kailan ka ba gigising? Kailan ko ba makakapiling ulit yung asawa ko? Sabi nila, nakakarinig daw ang mga nasa coma. May sasabihin ako sa'yo, Ellery. May nangyari sa amin ni Bridget. Naririnig mo ba ako? May nangyari sa amin ng kinakapatid mo. Ellery, magalit ka sa akin. Sumbatan mo ko. Saktan mo ko, sampal mo ko. Ellery, kahit ano tatanggapin ko. Gumising ka lang. Ellery, nahihirapan na ako. Napapagod na ako. Please lang. Gumising ka na. What I had hoped for happened. Perfect na sana yung gabi. Pero biglang nagmulat ng mga mata si Ellery. And just like that, isinantabi ka na ni Jonas. Abay, mas bongga pa itong manikin sa'yo kasi ito, laging nadadamitan, nabibigyan ng atensyon. Alam mo, mahigit 3 taon na rin ako nagsasakripisyo, naghihintay. And yet, si Ellery pa rin pala yung mahal niya. Eh, kung mag-give up ka na lang kaya, Frank, lahat na binigay mo kay Jonas. Tapos ngayon, tsapwera ka pa rin. Aloha. Mahal na mahal ko si Jonas. And na may nangyari na sa amin ulit. Ngayon pa ba ako susuko? Oh,
Hoy, kung hindi ka susuko, anong gagawin mo? Pananagutin mo siya dyan sa nangyari sa inyo. Alam mo pare, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Mga lalaki tayo eh, di ba? So may mga pangangailangan tayo. Eh yun nga lang, nangyari bridge mo nakuha eh. Mas okay nga sana kung sa ibang babae na lang. At least walang complications. So nagigilty ka, ganon. Hindi. Hindi ko siya pipilitin. Hindi ako nang lilimos ng pag-ibig. Gusto ko, piliin niya ako over Ellery. But Bridge, kakasabi mo pa lang, mahigit 3 taon na akong naghihintay. Pero 0 ka pa rin sa puso ni Jonas. Anong gagawin mo? Itutuloy mo pa rin yung pagkakamartir mo? Ay, makakaloka ka. Pero pare, what if? What if yung mga nangyayari kay Ellery is a sign? Anong sign? Sign na nagtataksil ako sa kanya? Hindi. What I mean is the opposite, di ba? Pare, yung mga pagsasara ni Ellery ng mga mata niya sa harapan niya, parang, ito yung paraan na parang gusto niya sabihin sa'yo na she's letting you go. Parang, binibigyan ka na ng go signal para pagpatuloy yung buhay mo. Everyone has moved on na, Ellery. Malalaki na ang mga estudyante mo. Si Sonia, may anak na ulit. Si Janice, well, let's just say, hindi ko masyadong gusto. Dahil alam mo naman, ikaw pa rin ang gusto ko. Ang tanga-tanga ko, no? Na-inlove ako sa isang babae na may asawa. At ngayon, kumatos pa. At nagtatapat ako sa kanya dahil alam kong hindi niya kayang magalit sa akin. Pero hindi pa rin ako makamove on, Ellery. We're both stuck in a situation. Ano pong ginagawa nila kay Ellery? Ililipat na siya sa amin, Waldy. Nagawa na raw ang lahat ng magagawa para sa kanya dito sa ospital. At least, kung nasa amin siya, mas lagi namin siyang maalagaan. If ever po na may mga po na kayong progress kay Ellery, no matter how small, give me a call. Kinausap ko na rin po yung kinuha niya na private nurse and she'll update me sa lagay ni Ellery. Okay? I'll go ahead. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Ma, Pa, okay lang ba to? Di ba mas mabibigyan siya ng atensyon kung sa ospital siya? Attention. More than 3 years ang nasa kanila ang anak ko, Jonas. Pero hanggang ngayon, ganito pa rin ang lagay niya. Tama na, ha? Napag-usapan na namin mag-asawa to. Nagawa na ng ospital ang lahat ng magagawa nila para kay Ellery. At saka habang nasa ospital si Ellery, hindi siya magagawang bisitahin ng apo ko. Pero dito sa bahay, kahit araw-araw, pwedeng dalhin si Samantha. Hindi ba, Bridget? Yes, Nina.
Alam kong malaki na ang sinakripisyo mo para sa apo ko, Bridget, pero lulubos-lubosin na kita. Kahit nasa ganitong lagay si Ellery, gusto kong makilala siya ni Samantha. I know ikaw ang kinikilalang mami ni Samantha dahil bata pa siya. Pero gusto kong matutunan niya na si Ellery ang tunay niyang mami. Samantha, siya ang tunay mong mami. Habang natutulog pa siya, ako muna magiging mami mo. Do you understand, baby? Opo. Okay. Salamat, Bridget. Alam niyo naman po na kahit tumatango sa akin si Samantha, it doesn't mean na iintindihan niya ng lahat. She's too young for this. Pero kung ipagpapatuloy natin ito hanggang sa paglaki ni Samantha, hindi magiging iba sa kanya si Ellery. Salamat ulit. Samantha? Ako lang ang mami mo, ha? Opo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagluwal sa'yo. Ako lang ang mami mo, ha? Opo. Mahal na mahal kita, anak. I love you. Bridget? Okay ka lang ba? May problema ba? Don't mind me, I'm okay. Tell me what's wrong. I'm okay, Jonas. Hindi ka iiyak kung wala kang problema. Sabihin mo sa akin kung ano nangyayari sa'yo. Maybe I can help. You can help me. But I don't think magagawa mong tulungan ako. Tungkol ba ito sa nangyari sa atin? All along, akala ko kaya kong kalimutan lahat na nangyari sa atin. Pero hindi pala. Mahal na mahal kita, Jonas. And you know what? Pagod na rin akong masaktan. Kahit ako. Ayoko na kitang saktan. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Nawala na sa akin si Ellery. Baka hindi ko kayanin kapag pati ikaw nawala pa sa akin.
Sorry, Samantha. Mahal na mahal ko ang mami mo. Pero kailangan ko si Bridget. Kailangan natin si Bridget sa buhay natin. Good morning, anak. Bangon na, baby. Wake up, honey. Wake up. Good morning, sweetheart. Good morning, Daddy. Baka malate ka sa school mo. Morning. Mommy, bakit ako lang may kiss si Daddy? Wala. There. Okay na ba yon? I love you, Mommy. I love you, Daddy. I love you, Samantha. Sige na, have breakfast na downstairs, ha? Yung yaya mo naghihintay na sa'yo. Baka malate ka. Careful, honey. Tagal ko na naghintay, Jonas. Malaki na si Samantha. Hanggang kailan ba tayo magpipretend sa kanya mag-asawa tayo? Hanggang kailan natin gagawin to? That was a rhetorical question, by the way. Kinailangan ho namin magpanggap ni Bridget na maging mami at daddy kay Samantha. Dahil na rin ho sa sitwasyon ni Ellery. Alam niyo namang dati pa, tutol na ako sa pagpapanggap niya. Masyado pang bata si Samantha para maintindihan ang mga bagay na yan noon. Well, nakakaintindi na siya ngayon. Hindi niyo na kailangang mag-pretend ni Bridget, Jonas. Hindi na nga po, Ma. Dahil bala ko na ho itong pangatawanan. Kung mamarapatin niyo po sana, hinihingi ko po ang permiso niyo na ipaanal ang kasal namin ni Ellery. Annulment is... It takes a while to get that. Di ba, Atty.? Dahil na rin po sa sitwasyon ng anak ninyo, magiging madali ang proseso ng annulment case na ito, Mr. and Mrs. Martinez. Well, it's really been a long time. And Jonas, I think you have to move on with your life. Si Bridget. Bridget is like a daughter to us, alam mo. Kinakapatid pa yan ni Ellery. I see no problem. Salamat, Opa. Bakit kailangan gawin mo ito, Jonas? Hindi mo na ba mahal ang anak ko? Marisa. Mahal po, Ma. Mahal na mahal. You're lying. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo siya iiwalayan. Hanggang ngayon, ikaw lang yung laman ng puso ko. Kaya masakit sa akin makipaghiwalay sa'yo. Pero kailangan ko to. Kailangan ko to para ipagpatuloy yung buhay ko. Patawarin mo ako. Pagkatapos ng 7 taon, nagpapakamartir ka pa din. Ano yun? Kada leap year lang na may mangyayari sa inyo? Mag-asawa pa rin ang turingan namin hanggang ngayon. Nag-file na ako ng annulment. Jonas? Marry me, Bridget. Manganganak na si Bridget! Kailangan ko pumunta na ospital! Lalabas na ang anak ko!